sa desisyon ko eh. At nag-decide po ako na hindi ko po siya kikilalanin bilang tatay ko. Pero baka makatulong for you to find another outlet. For you to be able to express how you feel. Doktora, you're very smart. Pero halatang halata na iba ang sinasabi ng utak mo sa sinasabi ng puso mo. Ano to? Akala ko ba we agreed na hindi mo kikilalanin bilang ama si Robert? Huwag na huwag mong lalapitan ng asawa ko. Unless professional business ang pakay mo. Magagaling ang mga doktor dito, tulad ni Annalyn. Kawawa pala yung batang yun. Nabanggit niya sa akin na ayaw niyang aminin sa tatay niya na mahal niya ito. Tay, sorry po. Hindi ko man po nasasabi sa'yo, pero mahal na mahal po kita, Tay. Bakit mo kayakap yung daddy ko? We're not friends anymore because of your undoing. And for a time, I allowed you to be close to my dad, pero tapos na yun. I really wish na bumalik yung turingan niyo na parang magkapatid. Pinagsisisihan ko na tinuring ko pa siyang kapatid. Zoe! Zoe, can we talk? Tungkol na naman ba kay Annalyn? Dito talaga, Dad, ha? I'm here to visit Lolo, not to talk about Dr. Santos. Robert, saan ka ba nang galing? Kanina pa kita tinetext. Kung hindi mo rin lang sasagutin yung telepono, pwede ba itapo mo na? O, Beng? Nasa impyerno ba ako? Tay, pasensya ka na, naistorbo yung pagpapahinga mo. Papakilala ko lang sana yung apo mo. Zoe, this is your lolo. Hi, Bolo! I'm Zoe po. Ah, ikaw yung Zebra. Ano ba? Ay, pasensya na, Iha. Hindi kita napansin eh. Sorry din po. Hindi ko rin ho kayo nakita eh. Oh, bakit malungkot ka? I will never, ever forgive her. Kahit ilang beses pa siyang mag-explain, kahit lumuhod pa siya sa harap ko, hindi ko talaga siya mapapatawad. Ah, naalala ko na. Ah, doktor ka rin pala dito. Opo, I want to be like Dad po kasi. Ay, good. Sana nga'y matulad ka sa daddy mo. Beng, si Zoe lang ba ang naging anak mo? Opo. Nag-iisang anak po namin si Zoe. Beng, hindi ka ba natisod sa ibang babae? Oh, ingat ka. Yang mukha mo, baka maging permanente yan. Nagbibiro lang ako. Bakit ba napakaseryoso niyo dito? Oo nga, Mom, you're too serious. Lo, I'm super happy po to finally meet you. Ako rin masaya at nagkakilala tayo. Salamat, Apo. Thank you din po, Lo. Lo, pagaling ka para paglabas mo, ipapasyal kita. Meron na akong mga listahan na pupuntahan natin. Excited na ako. Sana mahilig ka sa food, Lo. I like Lolo. He's very funny and straightforward. He likes you too. Masaya siya na nakilala ka niya. I know. I can see it in his eyes. Zoe, yung kanina, sana hindi mo na inaway si Annalyn. Talagang hindi mo kayang hindi ipasok si Annalyn sa usapan. Naging close naman kayo, di ba? Hahayaan mo na lang ba mawala yun dahil sa lalaki? And besides, wala namang ginawa sa'yo si Annalyn. Si Luke ang may gusto sa kanya. Bakit ba lagi mong pinagtatanggol si Annalyn?
Can we please not talk about her? Zoe. Anak, life is short and very unpredictable. One moment, I was just in my office. The next minute, may nakatutok na sa akin na baril. At that point, pwede na ako mamatay. Mas maganda ang buhay kung wala kang kagalit. Nagpapatawad ka at marunong kang umunawa. And besides, yung galit mo kay Annalyn over Luke is nothing compared to the bond and trust na nabuo niyo over life and death situation. Please, give Annalyn a chance. Whatever, Dad. Nay, oh, anak. Tama-tama yung dating mo. Halika na, kain na tayo. Sarap po ah. Nay, may lolo po pala ako. Lolo? May estranged father po kasi si Doc RJ. Naging pasyente ko nga po siya eh. Pero naging okay po siya, Nay. Tapos naging okay din po sila ni Doc RJ. Pinakilala pa nga po ni Doc si Zoe sa kanya eh. Annalyn, gusto mo bang magkaayos kayo ng tatay mo? Gusto mo ba na kilalanin ka bilang anak at apo? Di ba sinabi ko naman po sa inyo na kapag desisyon na po ako dyan? Nakwento ko lang naman po kasi nakakatuwa po si Lolo Pepe. Invite niya po sa akin eh. Anak, alam ko na nakukulitan ka na sa akin na, pero paalalahanan lang kita ulit na kung pwede sana, huwag mo nang ilapit yung sarili mo dun sa sinasabi mong lolo. Kasi baka mamaya masamain pa yun ni Zoe. Isipin niya na feeling close ka dun sa lolo niya. Di naman po, Nay. Nakainto ka lang naman din po talaga. Pero, sa totoo lang po, Nay, nanghihinayang po talaga ako sa friendship po namin ni Zoe. Sana po talaga maayos pa po namin yun. Para po pala siyang heartbreak no, Nay. Kasi isipin niyo po, wag naman sana, pero paano kung kayo po ni Ninang Diyosa? Paano kung bilang hindi ka na po niya kausapin or tanggalin ka po talaga niya sa buhay niya? Ako? Sakit naman, no? Alam mo, kung mangyari yun sa amin ng Ninang Diyosa mo, sigurado ako, iiyak ako. Kaya nga po, Nay, kahit hindi po ako panindigan ni Doc RJ, basta maging okay po kami ni Zoe. Basta mabuo po ulit yung friendship na meron po kami dati. Masaya na po ako doon. Tay, bilhin niyo po to ha. Ay, sorry tay, wait lang po. Nawalan po kasi ng tinta yung ballpen. Yung galit mo kay Annalyn over Luke is nothing compared to the bond and trust na nabuo niyo over life and death situation. Please, give Annalyn a chance. Sandali lang po ah. Nawalan po kasi tinta eh. Dala-dala ng ballpen, walang tinta. Hindi ba kayo ni Annalyn, Zoe? That doesn't mean anything. Wala siyang pen, pinahiram ko siya. Kung ang issue dyan.
Ingat po kayo, ha? Doc, pati na ba kayo ni Zoe? Oo nga, nakita ko, pinahiram ka ng ballpen. Hindi ko alam. Basta gusto ko magkaayos kami. Doc, thank you for lending me your books. Marami rin ako nahiram. You're always welcome, Dr. Enriquez. If you need any other books, just feel free to get them. Thank you. Go ahead. Katie? Yes po. Itatanong lang sana ako. Would you know kung ano ang gusto ni Dr. Santos? What do you mean gusto, Ninong? Di ba may mga pamangkin ka na 18 to 19 years old? Yes po. Gusto ko sana bilhan siya na something na gusto niya. I'm just happy na alam ko na mahal din ako ni Annalyn. And technically, hindi niya ako tinatalikuran bilang father niya. Ninong, I'm happy that there's improvement in your relationship with her. Pero in terms of buying her things, sa pagkakakilala ko po sa kanya, hindi siya mahilig sa material na bagay. Gusto ko lang sana bumawi eh. It's a nice gesture, Doc. Pero baka po malaman ni Ninang Moira or ni Zoe, baka rin ma-misinterpret ng ibang tao. Pwede po siyang pagmula ng gulo o ng chismis. Thank you, Dr. Enriquez. Good morning, Polo. Good morning. Check ko lang po kayo, ha? Kamusta naman po yung tulog ninyo? Naku, mabuti naman ang himbing ng tulog ko. Iba talaga pag alam mong mahal ka at pinatawad ka na ng mahal mo. Kayo ng tatay mo, kumusta naman? Alam mo, Iha, sayang kung hindi mo kikilalanin yung tatay mo. Dahil mukha ka namang mabuting anak. Kami nga ni Obeng, mukhang okay na kami ngayon eh. Siyempre, naintindihan ko, may mga pag-uusapan pa kami. Pero sa ngayon, mukhang okay na kami. Mabuti naman po kung ganun, Lo. Good morning, Hulo. Good morning. Hello po. Ay, Lo, sandali lang ha. May tatanong lang ho kay Dr. Santos. Anong ginagawa mo dito, ha? Lolo ko to. Ang epal mo talaga, no? Parte ka ba ng pamilya, ha? Hindi mo siya lolo, naiintindihan mo? Lo, I brought you po some food na magugustuhan ninyo. Salamat, Iha. Lo, mauuna na po ako, ah. Huwag ka munang umalis. Alam mo ba, ang ganda ng kwentuhan namin ni Annalyn bago ka pumasok tungkol sa daddy mo. Talaga po, Lo? Ako din ho, gusto ko rin ho makarinig ng stories about kay Dad. Sige po, Lo, magkwento pa po kayo. Alam mo ba, nung bata ang daddy mo, ang gusto ko talaga ay maging businessman siya. Siyempre, ang pangarap ko, siya ang mag-take over ng mga business namin. Pero, nag-away lang kami. Hindi yun ang gusto niya. Pero, sabi ko nga, ako ang dapat nasusunod. Kasi mas alam ko kung ano ang makakaganda ng buhay niya. Kaya yun, tinakwil ko siya. Pumunta siya ng Maynila.
wala na akong narinig sa kanya o tungkol sa kanya. Hindi ko alam na naging successful pala siya dito. Naabot niya yung pangarap niya. Yung ginusto niya, naabot niya. Napakagaling talaga ng daddy mo. Oo nga po. That makes me so proud po, being his daughter. Oo. Idol ko talaga yun si Dad eh. Tama. Pero magaling ka din naman eh. Thank you, Polo. Pero alam mo ba, na itong si Annalyn, siya katulad ng daddy mo. Eh, genius din pala itong doktorang ito. Apo, alam ko po yun. Ay, Lo, kailangan kong sagutin to. Excuse me lang ho, ah. Sige po. Lo? Nakaka-proud po si Dr. Nyag, no? Oo naman. Annalyn, pwede bang mayaya kita mag-lunch paglabas ko dito next week? Kayo ni Dr. Luke. Ay, sorry po, Lo, kasi may gagawin po kasi ako. Next. Bawal tanggihan na matanda. Salubong ko sa'yo. Baka kasi namimiss mo na ako. Miss mo ba ako? Ang drama mo talaga, no? Ganyan ba kapag future engineer? Oops, may kulang. Future engineer na pogi. Sa'yo? Thank you. Siya nga pala, Dok. Libre ako ngayong Sabado. Wala akong pasok. Pwede ka ba? Tara, fishball tayo. Tsaka, iwas ka na rin stress dito. Tsaka, hindi masarap pagkain dito. Mas masarap pa yung street food. Kaya, libre kita. Gusto ko sana, Regan, kaso sorry, Naku, oo na kasi ako dun sa invite sa amin ng tatay ni Dr. Nyag. Kasama daw si Doc Luke, magla-lunch daw kami. Doc Luke? Magdi-date kayo? Hindi. Di ba kakasabi ko nga lang sa'yo, in-invite kami ng tatay ni Dr. Nyag, tapos kasama lang si Doc Luke. Issue mo. Yun, no? Si Doc Luke. Say, ako na lang maglilinis sa kanya. Wait. Okay. Nakanta niya? Sige, Nurse May, susunod na lang ako. Okay, Doc. Hi, Doc. Doc, kasi si Sir Pepe nag-i-invite siya na mag-lunch daw tayo. Pakisabi na lang game ako. Sige, mauna na ako. Thanks for the heads up. Sakto, alam mo ba, naubusan na ako niyan. Siyempre, alam ko paborito mo yan eh. Dinala na kita. O bakit parang kinainan mo na? Tatlo lang. Nagutom ako punta dito. Sir, papunta na daw po si Dr. Santos. O sige, hintayin na natin. Oh, Magandang umaga po, Lo. nako, mas maganda ka kaysa sa umaga. Sige po. Sigurado ka bang wala ka pang boyfriend? Wala po, Lo. Manliligaw. Bulag pala itong mga taga-Apex. Hindi ka pinapansin. Bueno,
ito'y blowout ko sa inyo, ha? Dahil buhay ako, hindi ako namatay. At saka magagaling na doktor kayo. Ako po, takot lang namin sa anak yung medical director. Nakakaya naman if we don't do our best since VIP po kayo ni Dr. Tanyag. Di ba, Doktora? Well, magaling talaga yung anak ko. At saka, imbitado ko sana siya dito, pero alam mo naman yon, busy. Kanya hindi makakarating. Lagi naman busy ang medical director ninyo sandali, pupunta lang ako ng banyo, ha? Hatid ko na po kayo. Hindi na, dito na kayo at may iniintay pa tayong isa, ha? Sino kaya yung in-invite ni Lolo? Luke? Annalyn? Ano to? May date kayo? Zoe, walang ganun. In-invite lang kami ng Lolo mo. Excuse me. Ako ang in-invite ng lolo ko for lunch. Palusot pa kayo. Teka nga, Annalyn. Lahat na lang ba ng importanteng lalaki sa buhay ko gusto mong makihati? First, yung daddy ko. And then si Luke. Ngayon naman, yung lolo ko. Please, tama na. Zoe, totoo yun. In-invite kami ng lolo mo para mag-lunch. Pero kung ayaw mo, hindi na lang ako sasama. Mabuti naman kung ganun. Now go, leave! Get out of my face! Zoe, hindi mo siya pwedeng paalisin because you're not the one who invited her here. Talagang you'll stick sa palusot na yan, ha? Bakit? Kayo na ba? Bumigay ka na ba sa kalende ng babaeng to? Zoe, tama na. Wala kaming relasyon ni Doc Antonio. Shut up! Leave! Bakit mo inaaway si Annalyn? Lo, akala ko po kasi... Sorry po, Lo. Mag-apologize ka kay Dr. Santos. Hindi tama yung ginagawa mo. Pero Lo, you don't understand. Meron talagang balak si Annalyn na agawin si Luke from me. Actually, ginawa ka pa nga nilang excuse may lunch daw kayo. Pero ang totoo, may date lang sila. That's not true. Ayaw sa akin ni Annalyn. At kahit nag-break na tayo, wala siyang inagaw sa'yo. Never naging kami ni Dr. Santos. Oo. Yun ang totoo. Inimbita ko sila. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan na takbo ng utak mo? Mabuti pa. Umuwi ka na siguro magbasa ka ng libro para lumawak yung utak mo. Pero Lo, paano po yung lunch natin? Well, kung ayaw mo mag-apologize kay Dr. Santos, ayaw kitang makasama sa lunch. Mabuti pa, kami na lang. Dito ka na lang. Tayo na. Annalyn, tayo na. Mom! Hi, Zoe. Oh, how was your lunch with your lolo? Hindi na kami natuloy. Hindi ako sinama because of Annalyn. What? Nandiyan na naman yung babaeng yan? Oo, pumapapil talaga yung babaeng yun. She's so annoying. She's everywhere. She's like alikabok. Alam mo ba kung bakit umiepal yang si Annalyn sa lolo mo? Mayaman ang lolo mo. Your lolo owns a chain of malls in Cebu, the Damgo Plaza. And they're about to expand here in Manila. At alam ni Annalyn yun. Your lolo is like a billionaire. Hindi lang siyang parang alikabok. Isa siyang linta na tumidikit sa kahit sinong mayaman. I get it, Mom. You better put her in her place. Sa kangkungan. Michael. Opo ka. Oh. Si Annalyn nandito ba? May lunch akong dala para sa inyo. Ay, naku, nasa
nasa ospital na siya. Maaga kasi yung duty niya eh. Alam ba, masaya yun ngayon kasi na-discharge na yung tatay ni RJ. Mukhang sabik sa lolo to si Annalyn. Oo nga eh. Pinagsabihan ko nga. Sabi ko, huwag masyadong maglalalapit dun sa tatay ni RJ kasi baka mamaya, masamain ni Zoe tapos awayin na naman siya. Ito naman kasi si RJ, dapat nirerendahan niya yung anak niya pag inaaway si Annalyn. Dapat pinagsasabihan niya si Zoe. Oo, sana nga. Alam mo naman yan si Annalyn, hindi naman nagkukwento yan eh. Pero alam mo, alam ko na nahihirapan siya dahil may tinatago siya kay Zoe. Teka nga, maiba tayo. Si RJ ba may ginagawa para mas mapalapit kay Annalyn? Wala naman nakwento sa akin si Annalyn. Sana nga wala. Kasi kung meron na naman siyang gagawin, ako, pag nalaman ni Ma'am Moira yun, sigurado ko, aawayin niya si Annalyn. O sige, maghahain muna ako. Dito ka na kumain. Sige. Hello, Yula. Oh, kakatapos lang nung lunch na libre kasi si Sir Pepe. Sige, balikan na lang kita, ha? Bye. Annalyn, pinahiya mo ako sa harap ng lolo ko. I know what you want from him. Kaya ka nagpapalakas sa lolo ko because you want him to become your sugar daddy. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, Zoe. Hindi ako nagpakapagod maging doktor para sabihan mo ako ng ganyan, ha? Ang sabihin mo, parehas kayo ng nanay mo. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong idama yung nanay ko? Bakit? Sasaktan mo ako? Ha? Wala ka bang ibang magawa kundi pagbintangan ako sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa? Hindi to bintang. This is what it is. Inagaw mo ang boyfriend ko at ngayon, pati sa lolo ko, nagpapalapad ka! Zoe! Zoe! Zoe, tama na! Zoe! Ano ba? Gusto mo talagang kinakalaban ako, ah? Gusto mo napapahiya ako? Ha? Hmm? Zoe! 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 Ayoko nag-aaway tayo kasi kapatid kita! Doc Luke, Yes, Doktora? nag-away na naman daw po pala si Zoe at Annalyn. Ano pinag-awayan nila? Kung kailan alam na ni Annalyn ang totoo, tsaka pag gusto ng mga tao na layuan ko siya. Isip niya po kasi na inaago ko po lahat ng mahal niya sa buhay. Pero gusto ko lang naman po siya makasama tsaka si tatay. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Sabi mo sa akin, okay sa'yo na si Michael ang maging tatay mo. Kung galing pa rin to kay Doc Luke, ibig sabihin nun, medyo makulit pala yung batang yun, ano? Akala ni Lynette, kay Luke galing to. Eto, susoli ko na sa'yo. Ayaw kasi ni Annalyn na makatanggap ng kahit na anong regalo galing sa'yo. Alam niyo po ba, unang regalo niya po yan sa akin bilang anak niya. Hindi naman po importante sa akin yung laptop eh. Yung importante po sa akin, yung naisip po ko ng tatay ko na bigyan ako ng regalo.